Okay, yung pag-uusapan nating Android phone sa ngayon, ang world's smallest 5G phone, sabi ng Unihertz. Ito yung kanilang Jelly Max. Ang sad news, hindi pa to available sa market, hindi pa siya under production. Nasa Kickstarter pa to at nag-iipon pa sila ng funds para matuloy nila yung production. Pero at least magkakaroon tayo ng idea kung anong aasahan natin sa phone na to before nyo bilhin, if ever man na magustuhan nyo to. At kung sakasakali man, kadalasan, naging available to sa kanilang AliExpress. So, abangan nyo yung link dyan sa description box sa baba kapag available na. So, nasa around $199 to $259 yung nakita kong presyo ng phone na to dun sa kanilang Kickstarter. Pero syempre, malaki pa yung chance na magbago yan dahil nasa bandang October 2024 pa mag-start ng kanilang production dito sa phone na to. So ngayon, unbox muna natin, pag-usapan natin kung anong nakita ko magandang mga features ng phone na to at ano rin yung hindi masyado maganda. Okay, so ito guys yung box ng Unihertz Jelly Max. Napakasimple lang, puting-puti, all over, walang kahit anong picture, Jelly Max sa kilid na text. Ayan. Tapos dito sa may bandang likod, makikita lang natin yung ilang details, kasama na yung camera specs, yung battery capacity, at iba pa. Mamaya naman isa-isahin natin yan. So, buksan na natin. Dumating to sa akin, siguro mga 2 weeks na rin yung nakakalipas. Ito yung una natin makikita, yung document sleeve. Sa loob niyan, syempre, meron tayong, dito pala yung bukasan, sorry. Meron tayong SIM ejector pin at documentation. So, yun lang. Tapos, ito na yung ating Jelly Max. Pakita ko sa inyo Ayan. Yan, itsura ng Jelly Max. Sobrang unique para sa akin Sobrang unique nung kanyang design factor. Maliban sa maliit, transparent na, tapos curve pa yung likod niya. Kaya napaka-comfortable nito hawakan, gamitin. Tapos nasa likod, medyo classic na at old style yung kanyang fingerprint scanner nasa likod. Yung kanyang camera module, kakaiba rin yung shape, pero mamaya balikan natin yan. Pay muna natin. Tapos, andito yung ating 66 watts, guys. 66 watts na charger para dito sa phone na to. Tapos, USB-C na yung kanyang port. At panghuli na makikita natin sa box ay yung kanyang USB-C to USB-C cable. Okay, so balikan natin guys yung itsura nitong Unihertz Jelly Max. So, kagaya yung sinabi ko kanina, ayan transparent yung kanyang likod, tapos curve. Medyo makapal siya, pero ano na yan, given na yan kasi maliit tong phone na to at pinagkasya nila yung medyo malaki-laking battery capacity. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Pero, ang importante guys, napaka-comfortable niyang gamitin. Hindi siya nakakangawit. And kahit na maliit, yung ibang maliit na Android phone kasi na nagamit ko from Unihertz before, medyo hindi comfortable gamitin dahil maliban sa rugged, medyo kanto-kanto, hindi pa curve, tapos makapal, tapos basta hindi siya comfortable Parang masyadong harsh para sa palm natin. Unlike dito sa Jelly Max, talagang una ko napansin sa kanya, hindi ka mangangalay or hindi ka masasaktan kahit na matagal-tagal mo itong gamitin. Hindi kagaya ng ibang mga maliliit na Unihertz na rugged phone. So, para sa akin, yung design factor ng phone na to, pasadong-pasado siya for daily use kahit na ganito siya. At ang maganda pa dyan guys, nilakihan nila yung display size. Yan, unlike dun sa mga naunang mga jelly phones nila na ang laki na ng bezels, ang liit pa ng display. Pero ito, ang liit na ng bezels. So, medyo makapal lang dito sa may bandang chin, pero okay lang yun. So, balikan muna natin tong likod niya. So, again, transparent, meron tayong Unihertz branding dito, tapos meron tayong fingerprint scanner at yung kanyang camera module guys, para sa akin may konting resemblance sa camera module ng Pixel phone. Ewan ko lang kung napansin nyo yun. Tapos yung nakikita nyo dito, yan yung kanyang single firing speaker, at in fairness naman guys, sa kanyang single firing speaker dito sa likod, malakas at maganda yung tunog, hindi naman sabog. Pero syempre, kapag para sa akin lumampas yung phone sa 15,000 or 14,000, dapat dual speakers na yan. Pero siguro talagang min-maximize nila yung space ng phone na to para mapagkasya yung mas mahalagang mga components, kaya
Isang speaker lang binigay sa atin. Tapos dito sa taas guys, makikita natin na meron tayong IR blaster. Ayan, tsaka yung kanyang secondary microphone. Tapos dito naman sa may right side, yung pula na nakikita yung button, yan yung programmable key. Sa baba niyan yung ating power lock button. Dito naman sa may left side, yung ating volume up and down buttons. At dito sa may bandang baba sa left side, yung kanyang SIM tray. Silipin natin. Okay, ito guys yung kanyang SIM tray. So, hybrid lang. Pero at least makakapag-salpak tayo dito ng micro SD card. Tapos dito guys sa ilalim, yung ating USB-C port yung makikita natin, tsaka yung main microphone. At good news guys, kasi yung harap nitong Unihertz Jellymax ay meron ng pre-installed na screen protector. Tapos, good news din, hindi tayo naka-notch dito, punch hole tayo pero nasa gilid. Pero ano naman yan eh, kanya-kanyang preference. Pero sa akin, so far, hindi naman ako masyadong nabother na nasa gilid ng kanyang punch hole selfie camera. So, again guys, overall, pagdating sa design or form factor nitong Jellymax, napaka-unique, napaka-comfortable gamitin, okay na okay sa akin. Hindi malaking adjustment masyado yung nangyari, alam niyo yun. Kasi galing ako sa iPhone 15 Pro, hindi naman ganun kalaki yung phone na yun, pero ginagamit ko din at the same time yung CMF Phone 1, which is mas malaki ng kaunti. So, switching dito sa Jellymax, hindi masyadong malaki adjustment. So, ganun siya ka-comfortable. Tapos, meron kayong makikita guys dito sa likod na mga LED notification. Dalawa yan. Yan. Yung bilog na nakikita nyo yan, umiilaw yan ng pula kapag meron kang missed call, lowbat, ganyan. Umiilaw naman yan ng green kapag meron kang new message, ganyan. So, at least kahit ganyan siya sa lamesa natin, nakikita natin kung meron tayong notification. So, hindi na natin kailangan palaging i-unlock itong phone na to. Okay, so pakita ko lang guys sa inyo dito sa settings yung Intelligent Assistance. So, ayun yung sinabi ko kanina. Meron siyang LED notification for charging, battery low, missed notifications, ganyan. Tapos, yung isa pang nagustuhan ko sa kanya guys, meron siyang call recorder. Okay, medyo mahal tong app na to kapag binili natin sa Play Store. Yung automatic siyang magre-record ng call once na meron tayong in-accept na tawag. At para sa akin na magandang feature yan, lalo na sa dumadaming mga scammer ngayon. At least meron tayong peace of mind na agad-agad meron tayong evidence na merong kumausap sa atin na ganitong number, ito yung sinabi niya, kasi recorded agad. Isa pa sa nagustuhan kong feature nitong Jellymax, hindi naman unique, pero bihira ko na makita, meron siyang built-in FM radio. Ayan. So kapag inopen natin yan, makakasagap na siya agad-agad guys ng FM signal, depende syempre sa location natin. Pero at least, hindi na natin kailangan pangkabitan to ng earphones, ganyan, ng headset, para lang makasagap ng signal. Hindi kagaya dun sa ibang mga phone na meron ng FM radio, pero kailangan pa nating saksakan ng wired earphones. Ito, hindi na. Pwede na tayong makapakinig ng FM, i-on lang natin yung app, makinig sa speaker, okay na. Ngayon, kung pag-uusapan guys, yung haptics, para lang dun sa mga curious, well, hindi naman sobrang maganda, pero pwede na. Pwede na para sa isang mid-range phone, lalo na sa ganitong size. Ngayon pa rin naman guys, sa display ng phone na to, meron tayo ditong 5.05 inch na IPS LCD display, 720p yung resolution, at 60Hz naman yung max refresh rate. Okay, una sa lahat guys, pagdating sa quality ng display nitong Jellymax, okay naman sa akin. Wala naman ako naging complaint sa kanya kasi hindi naman siya maputla, hindi rin naman sobrang saturated, at hindi rin naman bluish or madilaw. Saktong-sakto lang para sa akin ha. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi na super duper accurate yung display ng phone na to. Syempre, 720p lang. At hindi natin i-expect na sa ganitong brand, magbibigay sila ng sobrang accurate na panel. Pero, again, by default, pwedeng-pwede na siya. Ang nakakalungkot lang talaga guys, dito sa Jellymax, wala tayong kahit anong color customization na pwedeng gawin pagdating sa display. Hindi rin tayo makapagtimpla ng color temperature. Pwede lang natin i-on ay yung night light or yung pag-disable ng kaunti doon sa mga blue light para mas maging maganda yung pagtulog natin. Pero, aside from that, wala na tayong makikita dito. Ayan, brightness na lang, ganyan. Dark theme, font size, mga ganun. The rest, wala nang tungkol or regarding sa kanyang kulay. Pero again, by default, okay na okay naman sa akin yung
color reproduction ng phone na to. Yun nga lang guys, syempre, 60Hz para sa taong 2024, tapos baka may possibility na lumampas to ng 15,000, medyo mag-iisip ka pa kung okay sa'yo yun, kung matatanggap mo yun. Pero dahil nga, maliit lang yung phone na to, baka hindi mo rin masyadong mapansin na kailangan mo ng mataas na refresh rate kapag ginagamit mo to. Yun nga lang, ang napansin ko dito sa Jelly Max, kapag ginagamit ko siya, hindi ganun kataas yung yung touch sampling rate to the point na nakikita ko talaga na may ghosting kapag nag-i-scroll ako. So yun lang isang complaint ko. Pero yung 60Hz na refresh rate, hindi masyadong malaking issue sa akin. Ngayon, kung pag-uusapan guys, yung typing experience dito sa Jelly Max, well, okay naman siya eh. Lalo na dun sa mga, average lang yung size ng kamay, ng daliri. Hindi kayo mahirapan dito. Typing experience. Okay naman siya. Makakasanayan mo pagtagal. Hindi naman ako masyadong nahirapan dito kapag nagtatype ako. Hindi kagaya sa ibang mga maliliit na phone ng Unihertz na malaki talaga adjustment. Kasi nga, ang laki ng bezel ng phone na yun. So, ang liit talaga. Nasa 4-inch mahigit lang. Pero ito, 5-inch naman. Galing naman tayo dyan lahat sa mga dating mga phone. So, okay lang sa akin. Pero yun nga lang, kapag malaki talaga yung kamay mo, mahaba yung daliri mo, malapad yung daliri mo, yun, medyo mahirapan ka dito sa phone na to. Pero sa average Pinoy na kamay, okay sa atin to. Okay, para dun sa mga nagpaplano na manood dito ng movies, TV series, or media consumption in general. Ayan guys, sa Netflix application, yung kanyang wideband security ay level 3, yung kanyang max playback resolution ay standard definition lang. Sayang, di ba? Naka 720p naman sana tayo dito na resolution, pero ayun, hindi man lang tayo umabot ng HD. Standard definition lang. So, sayang. Pero again, considering nga na maliit lang display ng phone na to, baka maging okay na rin sa atin yung quality ng standard definition kapag nag-i-stream tayo dito. Kasi nga, liit lang eh. Ngayon pa rin naman guys sa performance itong Jelly Max. Naka Android 14 na siya out of the box. Dimensity 7300 yung kanyang chipset. Tapos yung kanyang RAM ay 12GB na LPDDR5 yan. Tapos 256GB naman na UFS 3.1 yung kanyang storage. Okay, so based dun sa spec sheet ng kanyang performance guys, para sa akin masasabi ko na small but terrible itong Jelly Max. Kasi isipin nyo, pwede naman sana nang ilagay na lang nila dito 6GB, 8GB na RAM, pero 12GB na LPDDR5. At mabilis yun, malaki tapos mabilis. Tapos Dimensity 7300. Isipin nyo yun, kapareha siya ng CMF Phone 1 pagdating sa chipset. Okay, so tingnan natin yung mga Antutu scores. Okay, so ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa Jelly Max. Kapag naka-off yung kanyang virtual RAM na up to 12GB, 675,554. Ngayon, kapag naka-on yung kanyang memory extension or virtual RAM, ito naman yung score. 638,257 na lang. So, ang laki ng nabawas sa kanyang performance kapag in-on natin yung virtual RAM. So, I suggest, napakalaki naman na ng 12GB na RAM sa panahon ngayon, huwag nyo nang gamitin yung virtual RAM. So, test natin siya ngayon guys dito sa Asphalt. Wala na palang Asphalt 9, Asphalt Unite na. So, ito na yung magiging natin. Asphalt palagi. Parang wala na Asphalt 10. Anyway, so, pagdating sa performance na guys dito sa Asphalt 9 or sa Asphalt Unite, okay siya guys. Smooth. Wala tayong lag or frame drops. Yun lang, hindi niya na-generate yung karamihan ng graphics. So, napaka-basic lang. Napaka-flat ng natin dito, ng gameplay natin. Pero again, smooth siya overall kasi nga malaking bagay na 720p lang. Mataas yung RAM at maganda yung chipset. So pagdating sa gaming, okay to. Magugustuhan natin yung performance. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang battery, meron tayo ditong 4,000 mAh na capacity at 66 watts yung kanyang charging speed. At para sa isang maliit na phone, impressive yun. Ang bilis ng charging speed niya. Again, kung ako yung tatanungin, nakuha na natin yung yung binayaran natin dito sa phone na to. Magandang chipset, malaking RAM, malaking storage,
maliit na display, maliit na form factor, pwede na sana ma-compromise yung charging speed. Pwede na lang 33 watts. Baka ma-accept na natin yun. Pero 66 watts, guys. So, tingnan natin SOT, tsaka yung charging speed na nakuha ko dito. Okay, tingnan nyo naman, guys, yung SOT na nakuha natin dito sa Jellymax. Ayan, 14 and a half hours. Guys, grabe. Para sa ganito kaliit na phone, 4,000 mAh, malaki na talaga sa kanya yan. Tingnan nyo naman. Diba? Maasahan natin pagdating sa battery endurance itong phone na to. Ngayon, pagdating naman sa charging time, from 14 to 100%, 35 minutes ko lang guys na charge yung phone na to. So, maganda yung SOT, ang bilis pa i-charge. Talagang sulit na sulit para sa akin itong phone na to. Okay, ngayon pagdating naman guys sa kanyang camera performance, maganda din guys, in fairness, kasi on paper, 100 megapixels yung main camera, tapos binigyan pa tayo ng secondary camera na telephoto camera na 3.5 or 3.2 times na telephoto na 8 megapixels. Tapos yung kanyang selfie camera naman, 32 megapixels. Ang bad news lang guys, itong pinadala nila sa akin ay prototype. Ibig sabihin, hindi pa siya yung for production na quality. At ang pinaka na-compromise daw dito sa unit na ginagamit ko ngayon, camera. So, nakakapanghinayang, diba? Hindi ko may pakita sa inyo yung mga sample images kasi hindi talaga yon, or kung ano man makuha ko ngayong picture dito, hindi ito yung final na camera performance, kaya hindi ko na lang ipapakita kasi baka ma-misinterpret ng mga tao. So, ayun. Pero, doon sa kanilang Kickstarter page, makikita natin doon na maganda yung performance, guys. Maganda yung 100 megapixels na main camera. At considering na 32 megapixels yung kanyang selfie camera, malaki yung chance na makakapag-take tayo ng 4K selfie video recording. At ang gandang pang vlog nito kasi hindi masyadong halata dahil maliit lang. So, ang daming possibilities ng phone na to para sa akin na for vlogging, para lang tayong may hawak na action camera. Okay, so overall guys, ano masasabi natin dito sa Jellymax? Sa tingin nyo ba sulit to para sa magiging presyo niya na for me, more than 15,000 pesos? Comment kayo dyan sa baba. At kung ako yung kung ako lang yung mag-guess sa kanyang final price, siguro 18,000 plus shipping fee, mga ganon. Pero malaki pa rin yung possibility na lumampas doon. More than 18,000. Pero nakita naman natin guys yung performance niya mula dun sa form factor, yung display, yung kanyang Antutu scores, gaming performance, SOT, tsaka yung charging time. Sulit tong phone na to. Napaka unique niya in a way na bihira na tayo makakita ng ganito kaliit na phone. Kasi yung iPhone 15 Pro, kino-consider na maliit na phone na sa ngayon. Pero kung tutusin, malaki pa yun eh. Kung mga way back 5 years, 10 years ago, malaki na yung ganong size. Pero ito, ngayon, bihira na talaga to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.